Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Ay October 29. Kumusta din po sa ating mga kapatid sa nakatutok sa ating FB Live streaming. Hello po sa ating lahat. Kumusta po kayo dyan? Salamat sa Panginoon sa isang napakagandang umaga ng pagtitipon-tipon para magpuri at magbigay pasasalamat po sa awit 66:18 to 20. Kung kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin. Ako ay sinagot, purihin ng Diyos. Siya'y papupurihan pagkat ang daing ko'y kanyang pinakinggan at pag-ibig niya sa akin walang katapusan. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito, Panginoon, Lord. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at naway kami yung pakilinisin, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat ako, Panginoon, sa ibinigay ninyong pagkakataon na ako'y makatayo dito sa inyong harapan, Panginoon, upang magbigay ng papuri pasasalamat. Lord, nagagalak ako, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sapagkat ako'y iyong ginamit, Panginoon, na makapag-MC, Panginoon, sa araw na ito, sa araw ng linggo dito, Panginoon, Lord. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga music team na magbibigay ng kaaliwan sa ating lahat, Panginoon, Lord. Kasiyahan mo po sila, Panginoon, Lord, ng iyong banal na espiritu, Panginoon, Lord. Maging sa mga tagapakinig, Panginoon, Lord, na naway mapakinggan nila ang saan kanilang maririnig, Panginoon, Lord, sa umagang ito. Maging sa FB Live, Panginoon, na nakikinig din, Panginoon, Lord, kasi hamutin sila ng iyong banal na espiritu, Panginoon, Lord. Maging sa aming pastor, Panginoon, na siya magbibigay ng mensahe na ating mapapakinggan, Panginoon, Lord. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan, Panginoon, at maging maayos ang mensahe kanyang ipapabatid sa ating Panginoon. Ito'y sa tulong ng Panginoon na siyang kumikilos para sa aming lahat, Panginoon, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samit panalangin sa umagang ito sa aming pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Handa na po ba tayong lahat na magpuri para sa ating praise and worship? Tawagin natin ang ating praise and worship team. Amen po. Good morning po! Gising na po ba ang lahat? O baka natutulog pa po yung katabi natin. Pakitapik nga po. Amen. Sa kanta po natin, sabi po doon, pagkagising pa lang sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Si Lord po ba yung una nating naiisip pagkagising natin? O baka, ang dami kong gagawin ngayong araw, ganito, ganyan. Ganun po ba? Or si Lord po muna? Si Lord po. Amen. Ayun po, sa kanta po natin, may step po yun. Pag sinabi pong, pag sinabi pong, punong-puno ng pag-ibig, yung kayo po natin ganun po, tapos ganun po. Pero bago po muna yun, magsitayo po muna tayo.
naantok po. Gising na email. Sinasabi po sa Psalms 86 verse 10, "For you are great and perform wonders, you alone are God." Above everything po, sa tingin po natin, ano pa po yung kaya natin mai-offer kay Lord? Yung katabi po ba natin? yung puso po ba natin, yung time, yung effort, ganun po. Tingin po natin, ano pa po yung kaya nating mai-offer sa Diyos? Amen. Alright. Sa kanta po natin, sabi po doon, "How can I do anything but praise?" Ayun po, sa kanta po natin, nawa, makita po natin at maihayag natin kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen. Let's continue worship our God. Here I am, see your Sinasabi po sa Philippians 2 verse 9 to 11, "Therefore God has highly exalted me and bestowed on him the name that is above every name, so that at the time of Jesus every knee should bow in heaven and in earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Amen. Sa verse natin, sinasabi na let us speak Jesus in every circumstance. Let us
Praise Him in all circumstances, kahit alam natin na napakahirap gawin nun. Sabi nga po nung Friday sa Night of Praise, sabi po ni Pastor Don, may weapon tayo na dapat gamitin natin kapag lumaharap tayo sa mga challenges na pinapahintulutan ni Lord. At yun ay ang prayer at papuri sa ating Panginoon. Hindi natin ito laban, kapatid. Ibigay natin ito kay Lord na siyang at tiyak na pagtatagumpayin niya tayo. Hayaan natin siya na kumilos. Kasi kapag yun yung hinayaan natin, may assurance tayo na magiging maayos ang lahat. Mahirap siya, pero malalaman natin na truly God is in control. Sabi nga po, everything happens for a reason. Kung sa tingin natin, may problema tayo sa family, financially, emotionally, or spiritually, let us speak Jesus upon our problems, kapatid. Huwag tayong makinig sa gawa ng kalaban. May we speak the name of Jesus above all things. Let's continue to worship our God.
Panginoon, upon our society, Panginoon, upon our family, Panginoon. We speak Jesus, Panginoon, every darkness, Panginoon, na nilalakaran namin, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, Ikaw, Lord, ang magbibigay sa amin, Lord, ng ilaw, Panginoon, sa madilim, Lord, na path, Panginoon, na nilalakaran namin, Panginoon. We speak Jesus, Panginoon, upon our anxiety, Panginoon, upon our oppression and depression, Panginoon. We speak Jesus, Panginoon, in our life, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang humawak, Panginoon, ng buhay ng bawat isa, Panginoon. Ibalik mo kami, Lord, kung nawawala man kami ng landas, Panginoon. Ibalik mo kami, Panginoon, kung saan man kami nakakapat, Panginoon. Ibalik mo kami sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, Panginoon, speak Jesus, Panginoon, sa iyong gawain, Panginoon. Huwag mo, Lord, hayaan, Lord, ang kalaban, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa lahat ng gagamitin, Panginoon. Sa lahat ng gagamitin mo, Panginoon, ikaw, Lord, ang siyang mag-bless, Panginoon. Speak blessing upon blessing, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon. Pakilinisin mo nga, Lord, na ang aming puso't isipan, Panginoon, upang maayos, Panginoon, namin maintindihan, Panginoon, at maisabuhay, Panginoon, lahat ng nais mong iparating sa amin, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang bahala, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo, Panginoon. Sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, pinagkakatiwala na namin ito lahat sa iyo, Lord God. This is all we ask in Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Maraming salamat po sa ating music team na napakagandang awitin na sabi na Speak Jesus. Na kausapin lang natin ang ating Panginoon kung ano man po daw ang ating mga nararanasang mga pagsubok na lumalakad tayo sa kabutihan, na paliwanagin niya ang ating daraanan. Thank you, Lord. Noong nakaraang Sunday, ibinahagi sa atin ng ating pastor ang kahulugan, ang kahalagahan at or importansya ng 7 I.M. of Jesus. Ngayong araw na ito, tayo masabik sa mensahe ng Diyos na makakatulong at ikalalago ng ating pananampalataya. Kaya atin na pong tawagin ang mensahero ng Diyos, walang iba po, kundi ang ating pastor na si Pastor Emmanuel Portano. Hindi ko na po binanggit yung gwapo. Nakikita naman po natin. Opo, kung sino na po. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Medyo po po magpasalamat sa Panginoon sa buhay ni Nanay ko, Lord. Grabe. Okay? So, narito siya. Okay? Narito siya sa harapan. At siya ang naging host sa umagang ito. Praise the Lord. At bagamat andun yung kaba, ay ipakita yung takot. But again, tunay, sabi nga sa akta kanina, I speak Jesus. Diba? Sa kanya kasi andun yung katagumpayan lagi. Alright? So praise the Lord. Salamat din sa mga awitin, sa music team. Salamat sa Panginoon. Okay? Sabi doon sa Book of John, di ba? Ano man ang ilingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin. Amen? So ito yung sinasabi, yung katunayan that in the name of Jesus, there's power. Amen po ba nun? No? Kaya nung nakaraang linggo, di ba? Pinakita doon, yung kahalagahan. Pinakita natin, tinalaki natin doon kung bakit nga ba nagpakilala si Lord, bakit nga ba sinabi itong 7 I.M. Simply because for us to know Him more, for us to know Him better, for us to know Him deeper. Amen? Di ba? Kasi the more na kinikilala natin ang Panginoon ng mas malalim sa ating buhay, hindi ba? Ano man yung ating pinagdaraanan, sabi nga kanina, I speak Jesus over my anxiety. Sino may anxiety? Di ba?
I speak Jesus over my family. Di ho ba? Kasi nasa kanya yung pagsisira ng strongholds na sinasabi. Di ho ba? So, nandun yung katagumpayan sa biyaya ng Panginoon. Ito yung mga rason bakit sinabi ng Lord, I am. Amen? I am the bread of life. I am the door. I am the good shepherd. Di ho ba? Ito yung sinabi ng Lord, I am the light. Pilit na nagpapakilala ang Panginoon sa ating buhay. Kasi hindi sapat na kilala lang natin siya. Amen? Hindi ho ba? Hindi sapat na kilala lang natin siya. Si Jesus. Si Jesus, siya yung nagpako sa cross o napako sa cross. Hindi po sapat yun. Dapat to, makita natin yung mas malalim na dahilan kung bakit si Jesus ay napako sa cross. Hindi ho ba? So sa aking pagpapatuloy, tayo po muna ay panandali ang manalangin sa Panginoon. O magbanal, Lord, sa umagang ito, O Diyos, kami, Lord, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. Salamat sa iyong biyaya, O Diyos. Salamat, Lord, sa pangalan mong Jesus, na siyang Panginoon na pinangahawakan namin, O God, sa aming buhay. Nawa, Lord, hindi lang namin ito panghawakan, but ito'y magliwanag sa aming buhay, Panginoon. Makita nawa, Lord, ang pangalan mo, O Ama. Hindi sa aming noo, Lord, but sa aming paraan ng aming pamumuhay. That shows that we have Jesus in our lives. Sa umagang ito, Panginoon, samahan mo ang bawat isa ho sa amin. Ibuin mo ang bawat isa sa amin, Lord, at patuloy ang iyong banal na Espiritu, ang siyang kumilos, O God. Ikaw ang patuloy na mangusap sa umagang ito, O Diyos. Touch our hearts, Lord God, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hindi lang sa mga kapatid namin na naparito sa face-to-face, but ganoon din naman sa aming mga kapatid na ngayon ay nasa home church, Lord Jesus. Pagpalain mo bawat isa ayon sa iyong mayamang kalooban sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo lahat ang kapurihan, kadakilaan, at kapangyarihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Praise the Lord. Okay? So ito po yung huling series natin. Okay? Huling topic for the series of 7 I am of Jesus. Okay? Sabi ko dito, yan, buksan po natin yung ating mga Bible sa book of 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Okay? 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Yan, sabi niya po dyan, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Amen. So sa Magandang Balita version, sabi niya rito, ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo mong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Praise God. Purihin po ang salita ng Panginoon. Amen. Meron ba tayong ganitong mindset? Hindi ba? Meron ba tayong ganitong mindset na ipagmamalaki mo yung kahinaan mo? Ipagmamalaki mo na ngayon wala kang ulam? Ipagmamalaki mo na ngayon wala kang trabaho? Ipagmamalaki mo na mahina ka? Ipagmamalaki mo na may karamdaman ka? Ipagmamalaki mo na may kakapusan ka? Meron ba tayo ganitong mindset? Kaya ba natin ipagmalaki ito? Kaya ba natin ipagsigawan? Mga kaibigan, wala kaming ulam. Meron ba gano'n? Diba? Tama mo ba? Mga kapatid, mga kaibigan, wala akong jowa. Yan, ganyan, mga gano'n. Kaya ba natin ito? Again, sabi dito, nung ni Apostol Pablo, sabi niya dito, yan, kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. So, ibig sabihin, the more na sinasabi natin, the more na pinagmamalaki natin yung ating bawat kahinaan, the more naman na mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos. Amen? Di ba? The more kasi na dinidinay natin yung tunay nating kalagayan,
the more na nadididelay natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Amen? Hindi. Wala naman, okay lang ako. Tama po ba yan? Kaya kahit na alam nila sa buhay mo na hindi ka okay, the moment na sinabi mong okay ka, hindi na nila hahanapin si Kristo sa buhay mo. Kasi okay ka naman. Tama po ba yan? Di ba? Pero pag sinabi mo sa iyong kausap, kung gaano ka nasasaktan, kung gaano yung nararamdaman mong hirap, and yet, napagtatagumpayan mo ito, napapahayag mo nga si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Tonight, I speak Jesus. Sabi sa kanta natin kanina. Amen? So sabi ko ito, kung maaalala niyo po, nung unang Sunday na tinalakay po natin itong series natin about 7 I am ng Lord. Okay? Nabanggit ko po dyan, no, yung karugtong po ng series. Ano yung series natin before ng I am Jesus? Ano yung series natin? Before ng series natin ngayong October na I am? The importance of Jesus there, importance of I am of Jesus. Ha? The cost of following Jesus. The cost of following Jesus, man. Mahal ang magmahal. Amen? The cost of following Jesus. So, pares din yun. Okay? Di ba? Kalugtong po yun. Nabanggit ko nung tinalakit ko po yung I am the way, the truth, and the life. Nabanggit ko po doon sa aking introduction. Okay? Na nung nakaraan na mahal ang magmahal, sinabi ko doon, ano sinabi ko doon sa aking pagtatapos ng series na yun? Sinabi ko doon na mahirap ang pagsunod sa Panginoon. But even mahirap, sabi ko doon, Jesus is worth the cost. Amen? Sa lahat ng ating pinagdaraanan, mahirap man ito, pero sinasabi ko nga doon, mahal man ang magmahal, ang pagsunod sa Panginoon ay very costly, but again, Jesus is worth the cost. Amen po ba doon? Hindi ho ba? So sabi ko rito, yan. Kaya lang, bakit nga ba sa kabila na kahit sinasabi natin na sa kabila ng hirap, si Jesus lang sapat na. Okay? Naniniwala ba kayo no? Sinasabi ba natin sa buhay natin, no, yan, Jesus is worth the cost? Nasasabi ba natin sa aking sarili na si Lord sapat na eh? Kahit anong hirap, worth it naman ng Lord. Sapat siya sa buhay ko. Amen? Sabi ko dito, kaya lang again, sa kabila po na sinasabi natin that Jesus is worth the cost o Jesus is enough. Bakit? Sabi ko dito, yan, bakit hindi pa rin natin magawang unahin siya sa ating bawat buhay? Tama po ba yun? Di ba? Sinasabi natin, Jesus is worth the cost. Pero, let's come to think, kung worth the cost ang Panginoon, bakit hindi natin magawa na unahin siya sa ating buhay? Sabi ko ito, bakit hindi pa din natin maiwan yung mga nakagisnan nating paraan ng pamumuhay kapalit ng bagong buhay na ino-offer ng Panginoon? Bakit nagagawa pa rin po natin na ipagpalit si Lord sa spaghetti, sa pansit? Nagagawa na rin ipagpalit si Lord sa trabaho, sa paghahanap ng pera, o sa maraming bagay sa ating buhay. Pero sinasabi natin that truly, Jesus is worth the cost. Si Lord lang, sulit na. Tama po ba? Pero again, kung titignan natin, bakit nga ba nagagawa natin itong mga bagay na to? Bakit nagagawa natin na ipagpalit si Lord? Bakit nagagawa natin hindi natin siya kayang unahin sa buhay natin? Why? Alam niyo po bakit? Kasi po, hindi po talaga natin nakikilala o kinikilala ang Panginoon sa ating buhay. Again, ulitin ko po, hindi mo sapat na kilala lang natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dapat kinikilala natin siya more deeper. Amen? Hindi ba? Sabi ko rito, yan, hindi mo sapat na kilala lang natin ang pangalan ng Panginoon. Kasi tunay po, sabi ko dito, sa lahat ng paraan kung bakit hindi natin kayang unahin ang Panginoon sa ating buhay because simply hindi natin siya nakikilala ng lubos. Amen?
Paano ko ho ito nasabi? Sabi ko ho dito, because, yan, naniniwala po ako, kaya hindi natin nakikilala o kinikilala ang Panginoon sa ating buhay, kaya nauuna natin ang lahat ng bagay sa Kanya, because our obedience to God shows how much we know Him. Our obedience to God shows how we believe in Him. Hindi mo ba? Kung paano natin sinusunod ang Panginoon sa ating buhay, kung paano kaya natin unahin ang Panginoon sa ating buhay, nagpapakita ito kung gaano natin talaga nakikilala ang Panginoon sa ating buhay. Amen? If you believe that Jesus will sustain everything you need, hindi mo siya kaya ipagpalit. Di ba? Hindi ka na maghahanap ng spaghetti. Tama po ba? Yung spaghetti may soup. Tama po ba yun? Hindi mo ba? Kasi yung sabi ko nito, again, ulitin yun, no? Napakaganda, no? Our obedience to God shows how much we know Him, eh. Hindi mo ba? Pag sinabi ng Panginoon, di ba, na, uy, bukas ha, church tayo. At ikaw naman, alam mo sa sarili mong kapos ka, kailangan mo magdoble kayod, hindi mo magawang unahin si Lord. Sasabihin mo, Lord, alam mo naman nasa puso ko eh. Ngayon lang, pangtustos lang para sa buong linggo. Amen? See, hindi natin kinikilala ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Amen? Kasi kung nakikilala natin ng lubos na si Lord talaga pinagmumulan ng lahat ng bagay, kahit nakikita mong wala ka nang maisasaing, uunahin mo siya. Lord, uunahin kita. Kaya ako yung sinaing na yan. Amen? Kasi, sabi dito ng Bible verse natin, my grace is sufficient for you. Amen? Uunahin kita, Lord, kasi your grace, yung biyaya mo, ay talagang sapat para sa aking pangangailangan. Tama po ba yun? Hindi mo ba? So sabi ko dito, yan. Jesus is worth the cost, mga kapatid. Ito po yung dahilan kung bakit napunta po tayo sa kasalukuyang series natin for the month of October. Amen? Yung sinasabi ng Panginoon that I am Jesus, I am the bread of life, I am the resurrection and life, I am the way, the truth, and the life. Sabi ko dito, no, makikita natin yung dahilan bakit Jesus is worth the cost. Sa pagtatapos po ng ating series ng 7 I Am of Jesus, ito po ang tanong na sasagutin po natin. Why Jesus worth the cost? Bakit nga ba ang Panginoong Jesucristo ay talagang sulit? Amen? Sulit sa lahat ng pinagdaraanan natin. Bakit nga ba ang Panginoong Jesucristo ay sulit sa kabila ng ating mga kakapusan? Bakit nga ba? Again, ulitin ko po yung ating Bible verse. Ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak akong pinmamalaki ang aking kahinaan upang lalo mong maramdaman o madama ang kapangyarihan ng Panginoon. Makikita mo natin dyan sa Bible verse po na yan, why Jesus is worth the cost. Jesus worth the cost. Sabi ko rito, because He is, ano daw yan? The source of everything we need. Amen? He is worth the cost because He is the source of everything we need. Sulit na sulit talaga ang ating Panginoon. Sulit na sulit talaga yung ating pagpapagal kapalit ng Panginoong Jesucristo dahil Siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay na ating kailangan. Hindi ho ba? Sabi sa Philippians 4:19, ano sabi sa Philippians 4:19? For my God shall supply all my needs according to His riches and in glory. Hindi ho ba? Kaya for my God shall supply all my needs. Truly, why Jesus is worth the cost? Because He is the source of everything we need. Okay na ipagpalit natin ang Panginoon
sa lahat ng ating mga kagustuhan. Kasi truly, He is the source of everything we need. Siya ang laging pipiliin natin. Amen? Sabi ko nito, kung paano nagpakilala ang Panginoon bilang I am the bread of life, I am the good shepherd, I am the true vine. Makikita natin, di ba, sinabi doon, I am the bread of life. Di ba? Sabi doon ni Hannah, sino daw man yung kumakain sa Panginoon, di na magugutom. Sabihin, the more that you have Jesus in your life, you will never experience hungry. Amen? Hindi ka na magugutom. Why? Because He is the source of everything we need. Gaya ng sinabi ng I am the good shepherd. Bilang shepherd, ibinibigay niya yung pangangailangan ng kanyang mga tupa. Amen? Sabi doon, I am the true vine. Sabi ni Colleen, di ba? Sabi ng Lord, abide in me and my words abide in you. Ask what you will, and it shall be done unto you. Lahat ng ihilingin mo, ibibigay ko kung mananatili ka sa akin, sabi ng Panginoon. Truly, Jesus is worth the cost. Amen. Ito yung dahilan bakit worth the cost siya. Sabi ko nito, makikita natin sa ating Bible verse, yung pagsusustain niya mula sa mga kahinaan natin, tunay na siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Nahayag daw ang kanyang kapangyarihan kung tayo daw po ay mahina. Meaning, sa ating mga kakapusan, kabalisahan, ano man po yung ating mga pinagdaraanan, manalig daw po tayo sa kanyang biyaya, for He is the source of everything we need. He is able, sabi ko dito, no, to bless us in everything we need. Ulitin ko po, no, yung everything we need, hindi yung everything we want. Magkaiba po yun. Okay? Minsan kasi, nagagawa natin ipagpalit ang Panginoon sa maraming bagay kasi ang nakikita natin, hindi yung ating needs. Ba't nakikita natin yung ating wants? Tama po ba yan? Hindi mo ba? Hindi natin nakikita that all we need for us to live is the bread of life. And that is Jesus. Hindi mo ba? Pangalawa, sabi ko rito, why Jesus is worth the cost. Yan, because He is the source of light. Siya ang pinagmumulan ng liwanag. Sabi sa Genesis chapter 1, di ba? Bago palikhain ang mundo daw po ay formless. Napapalibutan ito ng dark. Di ba? Ng darkness. That's why sinabi ng Lord, let there be light. And there was light. Sabihin, sa buhay natin, sa lahat ng pinagdaraanan natin, sino dito kapag nagagalit, sinasabi mo, nagdidilim ang paningin mo. Diba? Sino dito gano'n, lumayo-layo ka, ako, nagdidilim ang paningin ko. Meron ba kayo dito? Di mo ba? Tama? Walang likulan. Ha? Tawanan nyo na lang, baka nagdidimulan pa kayo eh. Tama po ba yan? But again, sabi ng Lord, He is the source of life. Sabi doon sa Psalms chapter 23 verse 4, ano sabi doon? Even though I walk in the valley of, in the darkest valley, ayan, no, I will fear no evil for you are with me. Amen? Kahit daw lumakad siya sa gitna ng kadiliman, okay, hindi siya matatakot. Dahil alam niya na kasama niya ang Panginoon. Because He is the source of light. Amen? Yung sabi ko ito sa ating mga kahinaan, let the light of the Lord shine upon us para mas makita natin ang Kanyang kadakilaan. Mas makita natin yung Kanyang katapatan. Mas makita natin yung Kanyang kapangyarihan. Ito yung sinasabi ko kanina, kung sino dito yung may kakayahan na sumigaw, ipagmalaki yung kanyang kahinaan. Kasi the more nga na pinagsisigawan natin yung ating kahinaan, sinasabi natin, Lord, narito ako sa kadiliman. Diba? I want your light. Let your light shine. Correct?
Di ba ang hirap pumasok sa isang silid na walang ilaw? Tama po ba yun? Di ba? Hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos. Minsan parang, ako kasi ano ko eh. Ano ba tawag doon? Sa may masikip, ano phobia yun? Claustrophobic. Yeah. Di ba? Ganun po ako eh. Takot ako sa masikip. Close space. Takot din ako sa dilim. Amen? Kaya pilit akong nagko-kojic eh. Di ba? Pero sabi ko, tinigil ko yung kojic. Alam niyo bakit? Sabi ko si Lord lang, sapat na. Amen? Yung light lang ng Lord, magliliwanag na ako. Hindi mo ba? Sabi ko dito, yan, sa ating kahinaan mga kapatid, lagi natin katandaan, Jesus is worth the cost. Huwag kang paghinaan sa kahinaan mo. Huwag kang sumuko sa pinagdaraanan mo. Because Jesus is worth the cost. Kung ano man yung pinagdaraanan mo dahil pinagpalit mo ang Lord sa lahat ng gusto mo, huwag kang manghinayang. Kasi yung light ng Lord will shine upon you. Siya yung magbibigay sa iyo ng gabay. Siya yung magliliwanag sa iyo kung bakit mo ito pinagdaraanan. Amen? Kasi sometimes, yung ating victory, yung ating mga kagustuhan sa buhay, before natin makuha yan, kailangan mo talaga mag-undergo ng trials. Amen? Di ba? Sino dito yung mga bata pa lang, pagkapanganak mo, tumatakbo ka na? Ha? Yung bang, sabi nung nurse, sa nung doktor, ire pa, ire. Diba? Paglabas mo sa sinapupunan ng mama mo, tumakbo ka ng ganun. Hinahabol ka pa ng nurse, oy, sandali, puputulin ko pa yung puso mo. Meron ba ganun dito? Wala. Tama po ba yun? Tama po ba yun? Walang ganun dito. Ano ang ibig kong sabihin? Ibig ko pong sabihin dito, lahat po tayo nakaranas ng pagdapa. Lahat po tayo nadapa. Amen? Pero lahat po tayo, doon sa kadapaan na yun, natutong lumakad. Hindi mo ba? So, ganun din po sa ating buhay. Huwag mong iwasan ng pagsubok. Natural po sa buhay yan. Instead na iwasan mo yan, sabihin mo sa Lord, Lord, let your light shine upon these trials. Amen? Di ba? Sabi ko dito, makikita natin that hindi lang po siya ang source ng buhay. Okay? I'm sorry. Yan. Hindi lang po siya yung source ng light, pero nagpakilala siya bilang light mismo. Yan po yung binahagi ni Sir Neil nung nakaraan, di ba? I am the light, sabi ng Lord. Ibig sabihin, hindi lang pala siya yung pinagmumulan ng ilaw, but siya mismo ang ilaw. Hindi ba? Parang ganito. Di ba sa Meralco, di ba merong Meralco, merong Napolco, di ba? Dalawang ano yan eh. Tama po ba yan? Di ba ang dami, may mga ano pa yan, may mga iba pang mga small groups yan. Okay? Depende sa bawat region kung sino yung pag ng kuryente. Okay? Sila yung Meralco. Okay? Ibig sabihin sila yung source. Pero, hindi sila mismo ang kuryente. Amen? So nakikita natin, ganun din ang Lord. Hindi lang siya basta source, but Himself, He Himself, sinabi niya, I am the light. Jesus is the light. Hindi lang siya pinagmumulan, but siya mismo ang ilaw. Amen? Di ba? Pangatlo, sabi ko dito, why Jesus is worth the cost? Because He is the source of life. Amen? Ganito kasulit ang Panginoon. Kaya hindi mo ang dami mga nagbababad, nagpupuyat sa trabaho. Pero ang dami rin namamatay. Di ba? Tama? Si Whitney Houston, isang sikat na mga awit. Si Michael Jackson, ang king of pop. Namatay sila sa kanilang kasikatan.
Pero namatay sila na puno ng utang. Paano nangyari po yun? Hindi mo ba? Sabihin, talagang nagtrabaho para sumikat sila. To the point na napabayaan ni Whitney Houston yung kanyang mental health, yung kanyang emotional health. That's why she commit suicide. Jesus is the source of life. Ano nga po yung pinagdaraanan natin ngayong umaga pong ito? I want you to choose Jesus. Sa kabila ng kakapusan, piliin natin ang Panginoong Jesucristo kasi siya ang buhay. Sabi niya doon sa John 10:10, I have come that they may have life. Yan. And have it to the full. Ako'y naparito para sila'y magkaroon ng buhay. Isang buhay na masagana, sabi ng Panginoon. Amen. Nawa, sabi ko ito, makita natin that truly He is the source of life. For He declares that He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Hindi mo ba? Makita natin dyan that hindi lang po siya ang source ng buhay, but siya mismo ang buhay. And He is also the door. Amen? Sabi ni Sister Leslie, sabi ng Panginoon, I am the door. Hindi mo ba? Ano ibig sabihin ng door? Siya daw po yung pintuan patungo sa buhay na masagana. If you want life, what do you want to do? Ano yung gagawin mo? Choose Jesus. Because Jesus is worth the cost. Amen? Iwanan mo na yung mga plano mo. Kasi once na pumasok ka sa pintuan, which is ang Panginoong Jesucristo, you will experience pasture. Di ba sabi sa Psalms 23? Di ba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. And the moment na tayo pumasok sa Kanya, sabi doon, di ba? He brings me in a green pasture. Ano yung kapahingahan? Kaya sabi ng Lord, sino man ang nabibigat ang lubha, lumapit sa akin. Amen? At bibigyan ko siya ng kapahingahan. Because He is the door. The door of rest. The door of blessing. The door of comfort. Amen? Why? Because He is the source of life. Nasa Kanya ang buhay. Kung gusto mong mabuhay, pumunta ka sa Panginoong Jesucristo. Sabi ko dito, siya ang pinto at daan ng buhay. Because Jesus is also the source of, number 4, salvation. Amen? He is the source of salvation. Siya ang pinagmumulan ng kaligtasan. Jesus is worth the cost. He can save you kung ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay. Amen? Let's choose Jesus. Let's speak Jesus. Hindi mo ba? Sabi kanila, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Whoa, whoa. Di ba? Nasa Kanya ang power, nasa Kanya ang healing. Sabihin, kung may pinagdaraanan ka, karamdaman man yan, emosyonal, okay? Kung karamdaman man yan sa bulsa, huwag ka na pumunta ng EAT, huwag ka na mag-therapy. Di ba? Pumunta ka kay Jesus because He is the source of salvation. He will save you. Sabi doon ba sa John 3:16? For whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. We must believe in Jesus. Sabi ng Lord, I am the resurrection and life. Hindi lang daw siya source ng buhay, but siya ang source ng salvation. Meaning, sabi ko nito, Jesus can give us life dito po sa lupa. But
kaya-kaya ka rin bigyan ng buhay sa kanyang kaharian. Di ba sabi doon, sa tinalakay natin, I am the resurrection and life. Sabi ng Panginoon sa kanya, ang sino mang sumampalataya sa akin, mamatay man siya, ay muli siyang mabubuhay. Amen? So, ibig sabihin, yung sinabi ng Lord, at I am the resurrection and life, He is the source of salvation. Na kahit daw tayo ay mamatay dito sa lupa, meron tayong assurance na tayo muling mabubuhay because He saves us. Hindi ho ba? Sabi ko nito, ang muling pagkabuhay ng Panginoon mula sa kanyang kamatayan sa cross ay pagpapakita at nagpapatunay na ang sino man sa kanya ay sumampalataya, mamatay man ay muling mabubuhay. For He is the source of salvation. Sa pamamagitan ng Panginoon, tayo na sumasampalataya at sasampalataya sa Kanya ay may tiyak na kaligtasan mula sa sumpa ng sumpa ng dagat-dagatang apoy sa impyerno. Amen. Ganito po ba natin kinikilala ang Panginoon sa ating buhay? Sa ating mga pinagdaraanan, kinikilala ba natin siya as the source of everything we need? Kinikilala ba natin siya as a source of light? As a source of life? As a source of salvation? Sabi ko nito, do we believe that the Lord Jesus is worth the cost? Kinikilala po ba natin, sabi ko nito, na siya as the source of everything we need? Or kinikilala lang natin siya as the source of our partial needs? Ayan. Amen. Gaano ba natin siya kinikilala sa ating buhay? Amen. Paano to? Basta paano to? Source of everything we need, tapos source of partial needs. Paano natin siya kinikilala? Kasi kung nagagawa natin unahin ang ibang bagay kumpara sa Panginoon, masasabi ko, kinikilala natin siya as the source of partial needs. Kasi as we obey Him, as we follow Him, partially lang. Lord, dito muna ako, Lord, kasi mas kaya niya ibigay yung gusto ko eh. Okay? Kasi nga, pagkakakilala natin sa Panginoon, He is the source of partial needs. Pero makita sa ating Bible verse, He is the source of everything we need. Sapat ang biyaya ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Di ba? Napakabuti ng Lord. Sabi ko nito, ngayong umaga, masasabi po ba natin that Jesus is enough for me? Nawa ko, wag mo natin kantahin. Di ba? Madalas kinakanta natin eh. Jesus, a Christ is do it. Busy yung isang kwan natin. Di ba? Madalas pinag-ano natin ito, minsan naiiyak pa tayo. Christ is enough for me. Di ba? I have decided follow Jesus, no turning back. Tumagalang tayo eh. Pero, as we go along, hindi nga tayo bumabalik. Pero lumilipod-likod naman. Tama po ba yun? Di mo ba? Ngayong umaga po ito, sabi ko dito, masasabi ba natin that Jesus is worth the cost sa buhay po natin? Jesus is worth the cost sa pinagdaraanan po natin? Di mo ba? Sabi ko, ano nyo, nung ako po'y bago-bago pang mga mananampalataya, sabi ko, what if hindi talaga totoo yung pinaniniwalaan ko? What if tama sila, yung pinaniniwalaan nila? Ano kaya mangyayari sa akin? Di ba? What if okay lang naman pala na hindi ako mag-church every day? What if okay lang pala na mag-church ako every Christmas lang or every birthday ko lang? What if hindi talaga totoo si Jesus? Di ba parang nakakalungkot naman yung mga happy moments na pinadaan ko?
Di ba? Parang nakakalungkot naman yung bawat baso na tinanggihan ko. Di ba? Parang nakakapanginayang naman yun. Tama po ba yun? Then naisip ko sa sarili ko, sabi ko, bakit ako manghihinayang? Kung sa lahat ng bagay na tinalikuran ko para sa Panginoon, totoo man siya o hindi, nakita ko ang masayang buhay na meron ako ngayon. Amen? Nakita ko kung gaano kasaya yung pamilya ko ngayon. Yes, maaaring hindi ko siya, maaaring ipagpalit ko siya kasi naniniwala ko, hindi naman siguro totoo si Jesus. Di ba? Maaaring umiinom ako nag-happy-happy ako ngayon. Pero andun pa rin. Away pa rin kami ng away ng misis ko. Di pa rin ako kinakausap isang linggo. Kailangan mag-aano pa ako ng siopaw. Kailangan bumibili pa ako ng pizza. Amen? Magastos. Tama po ba yan? Again, Jesus is worth the cost. Ano man po yung pinagdaraanan natin, ano man yung mga regrets natin na nasayang. Alam niyo po yung aking mga in-laws, nagagalit sa akin. Kasi kami dalawa laging wala. Every time na may celebration sila. Kasi celebration nila every Sunday. Amen? Marami din po mga customer namin naghihinayang. Bakit daw hindi kami nag-open ng Sunday? Tuwing Sunday pa naman sila nag-celebrate din ng birthday. But again, kami po'y naniniwala that Jesus is worth the cost. Lahat ng mga nawawala sa amin, kayang-kayang palitan ng Panginoon. Kita niyo si Pastor kahit walang trabaho, guwapo pa rin. Wow. Kasi nakakakain. Amen? Kahit nawala yung trabaho ni Pastor para ipagpalit ang ministry ni Lord, nagagawa ng Panginoon na palitan kung ano yung nawala sa amin. Amen? Simula nung nawala sa akin yung trabaho ko, nagkaroon ako ng magandang motor na kahit sa panaginip ko hindi ko bibilin o hindi ko kayang bilhin. Jesus is worth the cost. Ilang taon po ako sa serbisyo? Almost 18 years. Pero I never experienced the monthly nandun ako sa Super 8. Ba't nung iniwan ko yung trabaho para sa Panginoon, sabi ng Bible verse natin, my grace is sufficient for you. Monthly, nandun po ako sa Super 8. Ganun kadakila ang Panginoon. Nakatabil ako sa harapan. Joke lang. Pumapasok ko siyempre kayo naman. Grabe, no? Hindi mo ba? See? Ganun po kadakila ang Panginoon. Truly, masasabi ko, Jesus is worth the cost because He is the source of everything we need. Amen? Madami po ako naging girlfriend na magaganda. May girlfriend po ako mistisa. Pero alam niyo po, siguro yung panahon na si Pastor ay loko-loko pa, matagal na akong single. Amen? Pero, dahil si Sister Leslie binigay sa akin ng Lord, truly, Jesus is worth the cost. Siya ngayon yung katulong ko sa ministry ng Lord. Amen? Aanin ko yung mistisa kung ang ibinigay sa akin ng aking Panginoon ay kamukha ni Bea Alonso. Amen? Sabi ko rito, ngayong umaga pong ito, nang sabihin ng Panginoon, my grace is sufficient. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Nawa, masabi din po natin
sa ating Panginoon na ang presensya niya ay sapat din kaysa sa lahat ng ating mga kagustuhan. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. No, sabihin din natin sa Kanya, Lord, your presence is sufficient rather than our wants. Amen? Hindi ba? Sabi ko rito, tulad po ng sinabi niya sa 2 Corinthians 12, verse 10, kasunod ng ating Bible verse, sabi niya ron, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kung ako may kutyain, pahirapan, usikin at magtiis, sapagkat kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Ibig sabihin, sa lahat ng pinagpapalit mo para sa Panginoon, huwag kang manghinayang. Kasi papalitan ng Lord yan ng higit pa sa pangangailangan mo. He is worth the cost. Ako po naniniwala na sinabi ito ng ni Apostol Pablo dahil nauunawaan niya ang halaga ng Kristo sa kanyang buhay. Madalas po sa ating buhay, lalo na kapag dumaranas po tayo ng mga pagsubok at hirap ng buhay, hirap po tayo na makita ang pag-ibig ng Diyos. Sa lahat po ng ating pinagdaraan ng kakapusan, hirap po tayong makita yung kanyang provision. Sa lahat po ng ating mga pag-aalinlangan, hirap po tayong makita yung kanyang katapatan. Hirap po tayong makita kung sino ba siya sa ating buhay. Ganon din naman mga kapatid, kung tayo po ay nakakaranas ng pagiging masagana, ganon din. Wala tayong nakikita, wala tayong kinikilala, kundi pagpapala. Hindi natin kinikilala, hindi natin nakikita yung source ng pagpapala. Amen? Di ba? Kapag ang tao nabigyan ng 1,000, nagpupunta agad din ng milk tea. Kilala niya agad yung, coffee Q, K-coffee. K-coffee ba yan? Sarap. Pinigilig ha? Di ba? Nakita ko yan. May 1,000 ako ah. Makabili ka ng matcha. Sino gano'n? Di ba? Mas kinikilala natin agad yung kagustuhan natin eh. Pero yung source mismo na nagbigay sa iyo ng pagpapala, hindi mo na nakilala. Yun po yung nakakalungkot. Sabi ko dito, yan, nawa po kung dumating sa punto na hahanapin natin ang mayamang biyaya ng Diyos, bago po tayo mag-alala sa mga pinagdaraanan natin, bago po tayo gumawa ng sarili nating kaparaanan para matugunan ang ating pangangailangan, bago po tayo magsaya at tuluyang mapalayo sa Panginoon, bago po tayo mag-alinlangan sa pagkatapatan ng Panginoon, bago po natin tanungin si Lord kung worth it ba talaga siya, nawa po, maisip po natin at makita natin yung sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Bago po natin paghanapan ng Panginoon, bago po natin siya tanungin, Lord, worth it ka ba talaga? Makita natin kung ano yung ginawa ng Lord para sa atin. Kung ilang sugat ang kanyang sinalog na dapat tayo pinapalo. Kung ilang pukpok ng martilyo ang kanyang tinaga para bumaon yung pako sa kanyang mga kamay at paa. Kung gaano kalalim yung sibat na tumusok sa kanyang tagiliran. Nawa ho, makita ho natin yung kanyang ginawa sa cross. Dahil kung nagawa niyang tubusin ang laki ng kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, mag-iwala po tayo na kaya-kaya niyang bayaran anuman ang pinagkakautangan mo, kapatid. Gaano man kalaki ang utang mo ngayon, kulang pa yan. Kaya-kayang bayaran ng Panginoon yan. Kasi ang utang ng buong sanlibutan, yung utang ng kasalanan ay tinubos ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Sabi ko dito, yan, kaya-kaya po niyang bayaran yan. Sabi ko dito,
Magtiwala lang tayo dahil kung ang kanyang sariling buhay ay hindi niya ipinagkait para sa atin, kahit hindi natin po ito hiningi sa kanya, kusa niya po itong ibinigay para tayo po tubusin mula sa ating pagkakasala. Kaya manalig po tayo na hindi niya ipagdaramot, hindi niya ipagdadamot yung ating mga pangangailangan. Hindi niya ipagdadamot yung ating mga kahilingan sa kanya. Kasi nga yung buhay niya hindi natin hiningi, pero binigay niya ng kusa. Amen. Sabi ko ito, ibibigay niya ang lahat, anuman ang ating pangangailangan. Ulitin ko po ulit, yung ating pangangailangan, hindi po yung ating kagustuhan. Amen. Sabi ko dito, sa akin po pagtatapos ng sabihin ng ating Panginoon, yung kanyang 7 I am statements, no po, yan, makita natin na nais niya na kilalanin natin siya ng lubos. Kilalanin natin siya sa ating buhay. At higit sa lahat, sa ating pagkilala sa kanya sa ating buhay, tayo po ay lubos na magtiwala sa kanya. Kasi we will never put Him first sa buhay natin if we don't trust in Him. Hanggat hindi tayo magtitiwala na tunay siya ang source ng lahat ng bagay sa buhay natin, hindi natin kayang ipagpalit siya o kayang unahin siya sa ating buhay. Amen? Meron po akong kwentong nabasa o narinig. Okay? Ito po yung kwento ng isang sirkero. Okay? Ano nga ulit yung tawag doon? Yung naglalambitin sa circus. Yan. Yung mga flying trapeze. Amen? Alam niyo po ba yun? Yung kabilaan, may gano'n, may tao doon na gano'n, tapos maglalambitin silang dalawa, di ba? Tapos tatalo sila sa gitna, sa ere, tatambling-tambling na gano'n, tapos sasaluhin nila yung isa't isa. Tama po ba yan? Alam niyo po ba yung gano'ng circus? Amen? Nakapanood na po ba kayo ng gano'n? May nalaglag? Muhawa naman yung nalaglag din. Amen? Sabi ko dito, yan, yung merong isang sirkero na flying trapeze ang kanyang act. Okay? So, ginawa niya, umakyat siya sa mataas. Mataas na mataas. Siguro mga around 20 feet. Okay? Sabi niya sa audience, magaling po ako. Isa po akong professional. Sino ang gusto dito mag-volunteer na umakyat mo dun sa kabila? Ang gagawin niya lang naman, tatalon lang siya. Maglalambing din siya, tatalon siya. Pag sinabi kong bitaw, bibitaw siya. Sasaluhin ko siya. Sabi niya gano'n. Kung kayo po yung audience, ako po yung flying trapeze. Nakahawak ko ganyan. I want a volunteer. Pumunta po kayo sa kabila. Sino ang magbo-volunteer po sa atin? Taas ang kamay. 20 feet. Ha? Magkano? Yes. Sabi dito sa kwento, nakita niya, walang nagtataas ng kamay. Walang nagbo-volunteer. Pero sinabi niya, sige, since walang nagbo-volunteer, bibigyan ko ng premyo yung magbo-volunteer. Okay? Pero again, 20 feet, aakit siya ron, maglalambingin siya sa tali, tapos pag sinabi kong bitaw, bibitaw na siya sa bandang gitna para saluhin ko siya. Wala pa rin nagtaas ng kamay. Hindi ko alam kung siguro kung mga nandun, mga audience, siguro niya mga may fear of heights. Pero even ako siguro, hindi ako magtataas ng kamay. Kasi masasabi ko, yung premyo ibibigay niya sa akin ay hindi worth ng buhay ko. Tama po ba yun? Hindi mo ba? Kaya sabi nga ni Sir Maricar, may na-video na nahulog. Patay. Hindi mo ba? So walang nagtaas ng kamay kahit sinabi niya may premyo. Pero since nandun na kasi siya, talagang kinukulit niya yung tao. Sabi niya, paano ko ipapakita sa inyo kung gaano ko galing kung wala magpo-volunteer? Please,
Mag-volunteer kayo, isa lang. Wala talaga. Kaya sa kanyang pangkukulit, mayroong isang bata tumayo. Ako na lang po. Nagulat yung mga tao. Niliwanag ng flying trapeze, sabi niya, ikaw, sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Aakit ka rito sa 20 feet, tapos maglalabidin ka, tatalong ka, tapos sabihin ko, bitaw, bibitaw ka? Opo! Palakpakan yung mga tao. Eto na, umakit nga yung bata. Okay? Tumalon. Wala ka nga, kakatawa na rin. To make the story short, nasalo siya. Palakpakan yung mga tao. Palakpakan yung mga tao. Kaya dun sa crowd, alam nyo, actually, hindi nga sumikat yung flying trapeze eh. Alam nyo kung sino sumikat? Yung bata. Dahil sa tapang na pinakita ng bata, sabi nung katabi niya, grabe ang tapang mo, boy! Kalahin mo tumalong ka ron? Ang taas-taas mo, wala nga dito nagtatas na kamay, ikaw lang! Paano mo nagawa yun? Ano sabi ng bata? Kasi tatay ko po yung flying trapeze. Amen? Anong ibig sabihin ng kwento? Nagawa niya na umakyat, tumalon, because he knows. Kilala niya ang kanyang tatay. Alam niya na ang tatay niya magaling talaga. Alam niya na kayang-kaya siyang saluhin ng tatay niya kasi kilala niya ang tatay niya. Amen? Minsan tayo may mga tatay tayo eh. Tama po ba yun? Minsan di natin pinaniniwalaan. Yung mga anak ko, pinaniniwala sa akin yun eh. Pag nagkwento ako, parang pakiramdam nila, binubola ko sila. Amen? Kahit na nangyayari, kahit kinikwento ko yung totoong nangyari, minsan ayaw nilang maniwala. Akala nila talagang nag-joke pa rin ako. Amen? Minsan ganyan din po tayo sa ating mga tatay, tama po ba yun? Pero ako naniniwala, the more na nakikilala natin yung ating tatay, kahit anong sabihin niyan, maniniwala ka. Amen? Anong ibig ko sabihin dito? Sabi ko dito, nakikita po natin dito, unang-una, yung pag-ibig ng Diyos Ama. Tulad po ng tatay, alam niya kung gaano kadelikado at kung ano ang pwedeng mangyari sa kanyang minamahal na anak. Kung ito po ay tatalon mula sa 20 feet. But still, alam niya na kung magagawa niya ang gusto niyang mangyari, masasabi niyang, His son is worth the cost. Ganun din po, sabi ko dito, sa ating Panginoong Jesucristo. Alam ng Diyos Ama na ang Panginoong Jesucristo ay mapapako sa cross. But He wants to show the world how He loves the world. Gaya ng flying trapeze, talagang kinulit niya yung crowd. Kaya kahit anong delikado ng act, dahil wala nga nagpipresenta, dahil gusto niyang makilala siya, dahil gusto niya na makita ng mga audience kung gaano siya kagaling, kahit gaano kadelikado, pinayagan niya yung kanyang anak. Ganun din po ang Diyos Ama. Kahit na alam niya na masasaktan ng kanyang bugtong na anak, ang minamahal niyang anak, para lang makita ng buong sanlibutan ang kanyang dakilang pag-ibig, ibinigay pa rin niya. Pinayagan pa rin niya ang Panginoong Jesucristo para maghirap, para mapako sa cross para sa atin. Truly, sabi ko dito, alam ng Diyos that Jesus is worth the cost. Gaya ng flying trapeze, pinayagan niya yung batang yon because He knows that His son is worth the cost. Sabi ko dito, ganoon din naman po, tayo bilang yung bata. Ako po'y naniniwala, hindi po siya nag-volunteer kung hindi niya nakilala o kinikilala ang kanyang ama ng lubusan. Amen? Hindi po siya mag-volunteer.
Lalo kapag alam niya na ang kanyang tatay, si Ranico. Amen? Ako, lahat ng ginagawa niya, puro sablay. Hindi po siya gagawa. Hindi po siya susunod na tatalon doon. Pero since kilala niya ng lubusan ng kanyang ama, nagawa niya. 25th, tumalon siya, hawak-hawak doon sa tali. Nung sinabi ng tatay niyang bitaw, bumitaw siya. 25th, bumitaw siya. Nagawa niya yun because kilala niya ng lubusan ng kanyang ama. Tayo din mga kapatid, bilang nung isang batang yon, sabi ko dito, nawaho sa ating pagsunod sa Panginoon, makita nga natin o mapakita nga natin kung gaano natin siya kinikilala ng lubusan. Magagawa natin ipagpalit ang lahat ng kagustuhan natin sa ating buhay. Mauna lang ang Panginoon sa buhay natin. Kasi alam natin, kilala natin ng Panginoon na lubusan that He is the source of everything we need. Kilala natin ang ating Panginoon ng lubusan that His grace is sufficient for me and you. Amen? Sabi ko dito, dahil same with us, unless we get to know Jesus more, our Father, as our Father, we will never trust and follow Him completely. Ayan. No? Unless we get to know Jesus Christ completely, we will never give our trust in Him. Hindi ko natin magagawa magtiwala sa Diyos hanggang hindi natin kinikilala ang Panginoon ng lubusan sa ating buhay. Sabi ko dito, yan, malibang kilala natin ng Panginoon ng lubusan, hindi po tayo magtitiwala at susunod sa Kanya ng lubusan. Yan, di ba? We will never give our trust in Him. We will never obey Him. We will never know the reason why He is worth the cost hanggat hindi natin kinikilala ng lubusan ang ating Panginoon. Amen po ba doon? Ulitin ko po yung Bible verse natin. Sabi ng Lord, my grace is sufficient for you. Nawaho, sa statement ng Panginoon na to, higit pa po ito sa sinabi niya, I am the bread of life. Yung 7 I am na to, kinumpleto niya po ito sa isang talata na sinabi niya, my grace is sufficient for you. Dahil ang ino-offer niya, hindi lang yung pangangailangan nating pisikal, hindi lang yung pangangailangan nating emosyonal, hindi lang yung pangangailangan nating pinansyal, but yung pangangailangan natin ng ating buhay. Yung buhay kasama niya sa kanyang kaharian. Because He is the source of salvation. There is no one can save us. Only Jesus. Because He is the way, the truth, and the life. Siya ang tanging daan. Wala na tayong dapat pagtawagan pa. Amen. Hindi natin kailangan mag-911. Dahil si Jesus lang, sapat na. His grace is sufficient for you and me. This is why Jesus worth the cost. Tayo po lahat ay manalangin sa Lord. O magbanal sa umaga nito, maraming salamat Lord God. Lord, forgive us kung madalas nagagawa namin ipagpalit ka, Panginoon, sa maraming bagay. Hindi namin alam, Lord, na every time pala, Lord, na pinagpapalit ka namin sa maraming bagay, ito pa rin nagpapakita na hindi ka namin nakikilala ng lubusan. Kaya sa umaga po ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, that let your light shine upon our lives. Magliwanag ka nga, Panginoon, sa aming buhay, sa aming bawat desisyon, sa aming bawat isipan, sa aming puso. Na sa ngayon, Lord, hayagang makita namin yung halaga mo kumpara sa maraming bagay sa aming buhay. Lord, yung panahon ni Job, na wala ang lahat sa kanya,
pero nanatili siyang tapat sa iyo. Ito yung naging dahilan para lahat ng nawala sa Kanya ay nagawa mong doblehin. But because truly, Lord, you are worth the cost. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nawa, Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na tulad ni Job, sa kabila, Lord, ng aming mga pinagdaraanan, we will choose you. Uunahin ka namin, Lord, sa aming buhay. Kasi Lord, tunay, anuman yung mawala sa amin, tulad ni Job, kung kami mananatiling tapat na sumusunod sa iyong kalooban, Lord God, lahat ng bagay na mawawala sa amin, kaya-kaya mong doblehin ito, Lord. Because your grace is sufficient for us. Kaya sa umaga po ito, Panginoon, narito kami, Lord, lumalapit sa iyong kabutihan. In you, Lord, there's no secrets. Lahat po nahahayag. Alam niyo po, Panginoon, pinagdaraanan ng aking mga kapatid. Alam niyo po yung kanilang pag-aalala. Alam niyo po yung kanilang kabalisahan. Lord, yung mga estudyante, salamat. Dahil tunay, Lord, sinustain mo, Panginoon, yung kanilang pangangailangan. Natapos, Lord, yung kanilang mga exams sa iyong mayamang biyaya. Kaya purihin ka, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang nais kundi ang presensya mo. Gaya ng kanta kanina, we speak your holy name, Jesus, because you are worthy. Your name is worthy. Father God, we want to thank you for sending us your beloved Son, Jesus. Salamat sa kanyang buhay, O Ama, na kahit wala namang humingi, kusa niyang ibinigay because of love. Kaya sa umagang ito, Panginoon, as our lives goes on, may we continually experience your amazing love. May we continually experience your grace for us to know that truly your name, Jesus, your presence, O Lord Jesus, is worth the cost. Sa iyo lahat ng kapurihan, sa iyo lahat ng pagpapala, sa iyo lahat ng kadakilaan, kaluwalhatian, sa iyo ang aming pinakamataas na pagpupuri sa umagang ito. Salamat sa iyo, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, and amen. Praise God. Tinatawagan ko na po yung mamumuna sa Lord's Supper. Oh, praise the Lord. Narinig na. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga po, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mensahe namin napakinggan. Nawa, Panginoon, ito ay amin ay sa pamuhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa Diyos at tinapay na ito na simbolo ng iyong dugo na nabalubay sa aming mga pagkakasala. Pinupuri ka namin, Panginoon. Binabalik ko na po, Panginoon, ang papuri ko sa salamat sa tayong mga pangyariang Ama. Ito po ang aming sabot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong muling anyayahan yung ating mga kapatid dyan sa home church na nawa ko, kahit kayo po ay nasa home church, kahit kayo po ay malayo, ay makaisa po tayo sa pag-alaala ng mayamang pag-ibig po ng Panginoon.
Kunin na po natin yung inihanda natin. Kung wala pa, habang binabahagi po yung ating hostya, katas ng ubas, ay tumakbo na po tayo sa labas para kung bumili ng biscuit o tinapay man yan, takatas ng ubas, bilang pag-iing isa sa Espiritu na kung saan kinikilala ang habag ng Panginoon. Sa ating pong mga nakatanggap na, bibigyan ko po kayo ng 1 minute to pray for the Lord. Sabihin natin na, Lord, make us worthy. Dahil sabi dito, sino man daw po ang tumatanggap ng tinapay at ang katas ng ubas na hindi kinikilala ang Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay ay nagkakasala. Kaya hilingin natin ang mayamang presensya ng Panginoon na siyang nagbibigay sa atin ng worthiness para tumanggap ng mga pagpapalang ito. Kahit po natin makakatayo na, taas po natin ang hostya na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo na napako sa cross para po sa ating mga pagkakasala. Sinasabi po niya, "For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus on the night He was betrayed took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po rin tagyapin. Praise God po. Ganun din naman, taas po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman sa banal na dugo ng ating Panginoon. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Glory to God po. Let us all give praise to the Lord. Lord, sa umagang ito, maraming salamat o Diyos sa iyong dakilang pag-ibig. Purihin ka nga, Panginoon, sa iyong katapatan o Ama. Salamat, Lord, sa iyong buhay na inalay para po sa amin, Panginoon. Sa lahat ng ito, O Diyos, Ikaw lamang ang aming itataas at papupurihan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen, Amen, at Amen. Praise God po. Happy Sunday po sa bawat isa po sa atin. Praise God. So, doon pa lang sa bungad ng mensahe ni Pastor kanina ay tunay nga na napakaganda. At sabi po doon sa kanyang statement kanina, our obedience to God shows how much we know Him, we believed in Him, and how much we love Him. So, this time tayo po ay dadako sa ating pong pagkakaloob sa Panginoon. At sinabi po doon sa 1 Chronicles 29 verse 9, "The people rejoiced over the offerings, for they had given freely and wholeheartedly to the Lord, and King David was filled with joy." So kung makita po natin dito, si King David ay nag-set ng example sa mga leaders kung paano sila po ay nagbigay willingly and freely to the Lord. So sa ating pong pagbibigay ngayon sa umagang ito, now this is the time for us to show our love, our obedience, and honor to the Lord by giving freely and willingly to the Lord sa gawain ng Panginoon. For the Lord wants or blessed and honored for a joy-motivated giving heart. Yung nagbibigay tayo willingly and freely with joy sa ating mga puso pag tayo po ay nagbibigay. Kasi kinalulugdan ng Panginoon yung mayroon pong
masaya na pagkakaloob sa gawain. Tayong lahat po ay magkaloob na sa ating pong Panginoon. Pag-pray po natin yung ating pong nalikong Panginoon. Kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataong Panginoon magkaloob sa inyo in a form of giving through our wealth, Lord. At sinabi niyo nga po sa inyo pong salita na kinalulugdan niyo, Panginoon, ang nagkakaloob na mayroon pong masayang puso, Panginoon. Sa oras na ito, Father God, we pray, Lord, na ang nalikom na ito, Panginoon, ay magagamit sa pagpapalaganap niyong salita at para ma-sustain, Panginoon, ang gawain na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat, Panginoon, kasi mo nga po ito, Panginoon, na maggamit, Lord, ng maayos, Panginoon. At pagpalain mo, O Diyos, ang mga nagkaloob, maging ang aming pong mga kapatiran, who are not in a position to do the same, Lord. May you give them, Father God, bless them, yung mga kailangan nilang trabaho, nang sa ganun magkaroon sila, Panginoon, ng pagkakataon din naman na makapagkaloob sa inyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Ito pong aming pong sabot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo, diba ako sa announcement? Meron lang po akong isishare. Kasi po ako galing po ako ng pinamunan. Bago po ako bumaba ng bahay, sabi ko po sa nanay ko, Nay, pag-pray niyo naman po ako. Kasi po ako yung mabuhos ngayon. Sabi ng nanay ko, praise God, sabi ng nanay ko. Ang tagal mo na, 2 dekada ka na. Ngayon ka pala mag-uhos. Sabi ng nanay ko, napag-iiwanan ka na. Sabi niya, sabi ko, parang napahiya naman ako kayo. Hindi na lang ako nagpaalam sa kanya. Pero sabi ko, praise God, sabi ko ganyan. Sabi nga po sa isang verse ng Bible na may nauunang nauhuli, may nauhuli nauuna. Pero sabi naman po ng Lord, gusto ko sabay-sabay tayong umangas, sabay-sabay tayong ilabo. Thank you, Lord. Kaya dako na po tayo sa ating sa ating pong announcement. Meron po tayong face-to-face, 9 a.m. at Facebook Live. Sunday service po. Meron naman po tayong sa Friday, Wednesday, night leader. Mga leaders, alam ko na active naman po kayo dumadalo para sa mga kapag-limitingan. Team Pianist naman po, meron naman po tayong night empowerment o night race. Meron din po tayong Sunday na Sunday service. Kasabay po ito yung mga Sunday schoolers. Salamat po. Tawagin na po uli natin ang ating mga sawid, yung mga mga praise and worship team. David po, tayo po yung tayo. Tunay po na Jesus is Lord ako. Tama po ba? Baka makita ako, Pastor. Totoo po ba na Jesus is Lord ako? Lord ako. Amen. So let us praise Him kasi totoo na siya ay tapat sa kanyang pangako at siya ay
Amen po. Bago po tayo magtapos, let's all welcome po ang ating visitor po ngayong linggong ito, si Sis Faiza May Domingo. Tawagin sa harapan si Sis Faiza May Domingo. Atin po natin batiin at gamayan sa ating congregation. Amen. Praise God. Welcome sa church na. Okay? So, sabi kanina, Jesus is worth the cost. Okay? So, ngayon umaga, yung mga nagpunta sa kabila po ng kanilang mga kaabalahan. Okay? Nagawa po nila at nasikap nila na makapunta dito noong Friday night. Kaya ngayong umaga po ito, masasabi natin that truly, Jesus is worth the cost. So, tinatawagin ko po yung nanalo. Yung mga nanalo po sa tawag doon, cheering squad. Wag ko kayo mag-alala doon sa mga natalo sa cheering squad. Hindi ko kayo mawawalan. Asa po? Yung mga natalo sa cheering squad. Cheering squad po. Cheering squad. Yan. Cheering squad po. Ayan. Uno. Mga team uno. Asa ng team uno? Patingin. Una. 1, 2, 3, go! Okay, so congratulations. Yan po. Kagabi po natin ang biyaya ng Panginoon. Alright, so ayun na po ang inyong premyo. Ayan, galing po sa... Yan, congratulations po. Sa mga naglalo ng Team Uno. Yan. Yan, so congratulations. Wala na po? Wala na iba? Wala na? Wala na Team Uno? Yan, okay. So congratulations po. Pwede, maaari na po kayong makaalis dyan. Mawalang galang lang. At tayo po na kay tuloy-tuloy na po umawit sa Panginoon. Joke lang. Okay, so yung mga nanalo naman po, yan, ang Team Avengers. Team Avengers. Kayo po yung nanalo. Siyempre, mas malaki yan. Kasi mas challenging yan eh. Hindi mo na umukusin, di ba? So, praise God. Yeah, hindi mo na umukusin. Yan, daw ako ipatuloy tayo magpatuloy sa Panginoon. Okay? Truly, Jesus is worth the cost. Yan, praise God. Okay? So, paano yung cheer niyo po? Sino pa po yung Sino pa po yung Team Avengers? Yan. So, may mga absent. Okay. So, praise God, may mga absent. Ilan po yung absent? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po. Ilan po yung sama ng ice cream dyan? 6? 7 po. Ako po. 7? 6 ako ba naman ko? Kaya Six. malis na po yung Okay, 6. Wala po. Mula ho doon sa music team, labas po yung music team.
Bumilang po kayo ng 6 na pinakamaagang dumating. Siya po makakatanggap. Okay? Labas po ang music team. Kami pa rin eh. Yung lumagpas po sa music team. Okay? Ilan po yung big cup? Ilan po yung big cup na nasobra? Hindi yung sobrang big cup. So yung dalawang pinakamaagang dumating after po ng music team. Dalawa? Yung dalawa po. Na makakat... At saka si Teacher Benny. Sino po? Si Teacher Benny. O siyempre, skip na si Teacher Benny, meron na siya. Sino po yung dalawa? Si Paisa po, yung bagay. Paisa. Yan, grabe oh. Wow. Sumunod sa kanya. Sumunod po kayo sa pinakamaaga. Si Teacher Benny, pero meron Skip po sa kanya. Ate Colleen, Rachel, Linda, Dolores, Karin. Nanay Karina? Nanay Karina. Nanay Nanay Karina. Kalina! Yun! Okay. Tapos, yung sumabrang small cup. 4. Yung 4 po na sumunod kay Nanay Karina. Ate Maricar, meron na Nene Princess, meron na si Matt, Aldrin. Yan, si Arvin. Si Matt. Grabe. Si Rachel meron na. Sally Bernadette Fernandez. Sino? Ha? Hindi kasama music team. Wala sa Trisha. Si Casey, meron na rin po si Casey. Ate Carissa. Yan, si Elisa. Grabe. Sabi ko umabaw, magpapala ng word ah. Si Hershey po. Hershey. Yan, saka. Alright. Saka yung partner. Dalawa. Yan, praise God. Grabe, di ba? Yan, yung tawag na this word, the boss. Amen. Sa congratulations po sa ating po lahat. Muli ng Panginoon. Yan. So, again, inaanyayahan po natin ang lahat, no? Nawa, ipatuloy po tayo, magpatuloy sa mawalang galang po. Okay na po? Okay na po? Alright. So, pagpalain po tayo ng Panginoon. I know na sa mga music team ay mga hindi nakatanggap ng mga ice cream. But again, Jesus is worth the cost. Okay? So, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Okay? So, ang reward nyo ay si Lord. Okay? Sino po yung hindi nakatanggap ng music team? Na hindi nakatanggap ng ice cream? Dalawa. So, sige. Congratulations sa inyo. Dalawa kayo, hindi kayo nakatanggap. So, sige, I want to pray for you. Sige, hindi kayo. Okay? So, sige. Babawi po tayo next. Pero, pangako ng Panginoon, His grace is sufficient for all of us po. Kahit po lang kayo magsitayo, kahit po mananagin sa Panginoon. Amang Banal, salamat o Diyos. Salamat sa kagalakan, Panginoon, na dulot mo sa aming buhay. Salamat sa pagsama mo sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga blessings, Lord, na natanggap namin. Hindi lang sa blessing ng ice cream, na Lord, yung blessing ng pangako mo, O Diyos, that truly, Lord, your grace is sufficient for us. Let these promises, Lord God, ang siyang magliwanag sa aming buhay. Nawa ito yung mga pangako na ito, Lord, ang siyang maranasan ng bawat isa po sa amin. Hayaan mo, Lord, na lalabas kami sa bahay-sambahan ito, Panginoon, bitbit ang pangako mo, Lord, na ang iyong biyaya ay laging sapat sa aming buhay. Punuan mo nga, Lord, ng kasapatan ang bawat isa po sa amin sa umaga po ito. Ganun din, Lord, yung aming mga kapatid sa home church. O God, let your presence be sufficient for them. May we all receive the blessing of the Lord sa umaga po ito. Kasamahin nawa tayo ng pag-ibig ng Diyos. Mapasa atin nawa ang kapayapaan
dulot ng ating Panginoong Jesucristo na prinsipe ng kapayapaan. Maranasan nawa natin ang pagsama at pag-aliw, pag-iingat at ang kagalakan na dulot ng banal na Espiritu. Sumaatin lahat ng papapalang ito. Taglayin natin sa pamuhay natin, paramihin natin at pagbunga nawa ito sa ating bawat buhay, sa buhay ng ating pamilya at sa buhay ng komunidad na ating ginagalawan. Ang lahat ng pagpapalang ito ay matatanggap natin sa pangalan ni Kristo Jesus na ating Diyos, Panginoon at nag-iisang tagapagligtas. Amen, amen, at amen. Praise God! Napisanin po sa bawat isa. At bago po tayo tuluyang magtapos, meron po akong special announcement, okay? This coming Sunday, because this is the first Sunday of the month of November, okay? Please, I encourage everyone na i-encourage po natin yung mga wala nating absent nating mga life group, okay? Na ikayatin po natin sila makadalo sa Sunday. Dahil sa Sunday po, tayo po'y magbubunutan ng ating pong mga tribes. Okay? Dahil sa second Sunday ng month of November, magsisimula na po yung ating Amazing Praise. Okay? So, magkakaroon tayo ng mga gifts. At saka yung magsisimula na rin po yung pagbubunutan natin ng Chris Pringles. Okay? Hindi po, sa next Sunday pa po. So sa next Sunday, okay, malalaman po natin kung ano po yung ating dadalhin sa second Sunday ng November. Okay, ito po yung mga something soft, something sweet, something, ano ba tawag doon? Something hard, mga ganyan, okay? So nawa ho, makita-kita ho tayo sa susunod na linggo, nawa makumpleto po tayo para mas masaya, okay? Yung ating fellowship at higit sa lahat, talagang wala akong malalaro behind as we bake bunot. Okay po ba yan? So, ito po yung preparation sa nalalapit po na ating Kapaskuhan. Sa pag-celebrate po natin ng Kapaskuhan. That's why, sa series natin for the month of November, okay, magsisimula na agad yung series about Christmas. Ano kaya ito? So, ito po yung ating pag-isipan at doon, ma-excite po tayo dito. Okay? So, again, magandang at mapagpalang umaga po sa ating lahat po. God bless po sa ating lahat.